kingdom of heaven is like a treasure in the hidden field. Matthew 13 verse 44. Magandang buhay mga katiyats, welcome back. Meron tayong natanggap na magagandang treasure markers na narito. Pero bago natin to tatalakayin sa mga bago pa lamang ngayon nakabisita sa channel, huwag kalimutan i-subscribe ito para palagi kayong updated. At sa ating mga avid followers, shout out muna tayo. Right, shout out tayo kina Freddy Soriano, Vic Michael Paguti, Iyo TQ Umbak, Intensity, Tating Naliman Salay, shout out din kay Long Platero, Angelito Capistrano, User WP5, Danny Flores, One Heart TV. Shoutout din kay Rico Mausisa, Glenn Mario, Tess Cruz, kay Boy Tilaw, Arcadio Angkon, Dunel Parami, Roy Tamin, kay Ervin Luba, and lastly shoutout kina Aiza Terek, Torrillo Cortez, Arm Raptor, kay Iliana Badis Min, at kay Arcadio Angkon, at sa mga hindi nabanggit na mga pangalan, shoutout sa lahat. Tayo na ngayon magpatuloy sa ating analysis. Magandang buhay mga katiyats. Meron tayong natanggap na magandang mga markers dito. Itong una ay medyo disputed ito. Atin muna tingnan ng iba pang picture. Ito ang sign ng isda. Okay? Sa tingin ko ay parang sa gilid siya ng creek or sa labas ng kuweba yan. Ito naman ang pagong na walang ulo. Magandang marker din ito. Mamaya natin yan balikan. Ito yung multiple na treasure on the spot marker. Bakit kaya napakaraming treasure on the spot dyan? Baka mayroong 3 o 4 na nakabound dyan. Ito naman ang alanganin na C ito. Hindi natin tiyak kung letter C ba talaga ito o baka ito ay yung sign na treasure on the spot na parang oblong na mayroong bilog sa gitna. Kung gawa ito ng hapon, jackpot marker yan. Ating balikan mamaya yon. Ngayon, ito muna ang atin unahin, itong okay, so ito muna ang ating unahin, ang chevron at isang check at merong pointer niya. Ito ang perfect sign for treasure under. Kahit check lang makita nyo, yan ay treasure under na yan kung saan nakalagay. So merong V or chevron, arrowhead din yan, nakaganyan yan. So doubling sign yan ng treasure under, kaya maganda. Jackpot din ito, kaya unang gawin sa baba nito mismo. So kung ito yung bato, ito yung harapan dito, so ang hukay ay baba niya, harap ito. Test dig lang dyan, 2 to 3 meters, at kung wala ay punta sa 5 meters sa harapan itong sign galing. So papunta dyan. Yan ang pangalawang test dig. Okay, magandang treasure on treasure under yan. Minsan lang nakakita tayo ng ganyan, check, at may kasamang V. Ngayon balikan natin itong parang C. Kung ito'y C na may dot, treasure under or treasure inside na lang. Ito na bato, sa loob niyan ang item. Ngayon kung ito'y bilog, kung nakaganyan yan kasi natakpan ng lupa, baka diretso yan sa baba, nakaganyan. Kung yan ay bilog, treasure on the spot. Kung on the spot, pwedeng sa harapan, pwedeng dito, pero hindi lalayo siya. Pinakamalayo niyan ay 4 to 5 meters. So nasa ano lang yan, 1 to 3. So 1 to 3 meters ang aking analysis dyan sa harap. So malapit lang yan, 1 to 3 meters dito banda sa kanyang harapan. Pero kung yan ay letter C, automatic na sa loob ng bato
or under sa bato ang item, mga katiyats. Kung ito yung bato, pwedeng dito sa loob or pwedeng sa baba niya, sa baba ng bato mismo. Okay, patuloy tayo. Ito, multiple treasure on the spot. Ito yung mga bilog na merong dot. Inuulit-ulit niya, oh. So, dalawa na yan. Dito, 3, 4. 4 lahat na treasure on the spot. Okay, saan kayang on the spot ito? So, itong 3 ay straight yan. So, pwedeng dito banda. Ganon din kapag treasure on the spot, pinakamalayo niyan ang 5. So, ganon pa rin. 1, 2, 3 meters ang tirada natin. Ang bato ay parang hugis, medyo may pagka-triangle siya. Kaya ang kanyang punteriya or direksyon na ito. Okay, test dig din tayo dyan sa harapan, 1 to 3 meters. Ngayon, merong maliliit dito. Connect din natin yan. Papunta tayo ng northwest. Okay, ganun pa rin, 1 to 3 meters or hanggang 4 meters pinakamalayo. Papuntang northwest ito, while yung isa dito ay southwest. Southwest itong nauna. Okay, so punta tayo sa iba. Maganda sana kung may sketch, kasi hindi ko alam kung magkatabi lang yung mga bato dyan. Maganda sana kung may sketch, kung magpadala kayo mga katiyats, para malaman natin kung mga counter sign yung iba. Baka kasi mga counter sign yun, iba ang kahulugan kapag dikit-dikit ang mga marker. Okay, ito ay, unang tingin ko dito ay tatak ng gobyerno ito. Itong FR ay Forest Reservation. Itong BF ay Bureau of Forest. Bureau of Forest Reservation ang kahulugan yan, mga katiyats. At itong numero dito ay sila lang nakaalam yan sa kanilang mga coordinates yan. At meron silang arrow. Yan palagi kapag sa Bureau of Lands or DNR, sa baba ng muhon ay merong arrow. Katulad ng makitaan yung MR, mayroon ding arrow yan na nagaganyan. FR, mayroon ding arrow yan. At karamihan ng arrow ay merong ganyan sa gitna, hati. Or minsan tuldok. So kapag ganyan nakita nyo, mga katiyats, automatic na muhon yan ng gobyerno. Kahit hindi yan nilagay sa semento, minsan kasi kapag nag-survey sila sa bundok, ang taga DNR or Bureau of Lands, kapag nag-survey sila ay naubusan sila ng daladalang semento. Kaya mahanap na lang sila ng bato na tugma sa kanilang posisyon, sa kanilang corners. Okay, ang BFR kasi na yan, may mga corners yan na sinasabi. So sa unahan yan, meron namang doon coordinates na nilagay nila. Pero malaman natin kung itong Japanese yan na marka, kasi wala na itong arrow. Walang arrow ang nagmarka ang mga Japanese ng FR. Walang arrow, wala rin itong B101 na mga coordinates. Meron kasi sa Hapon FR din. Okay, ganitong pagkasulat ng FR nila, mahaba itong dito. At kapag FR ay treasure beside the tree, sa kahoy yan na patay na or old tree. Okay, pero atin muna kilatisin to. Nagtaka ako dito mga katiyats. Itong, nakita nyo ba itong parang question mark? Ito, nagaganyan. Yan. Ang pagmarka kasi dito, kita nyo itong R, ay nauna itong
parang question mark. Kasi nang imarka nila itong O, kahit itong O, 0, ay nagmarka din siya sa kanal. Ito dito rin, no? Ito. Yan. Ano bang ibig ipahiwatig niyan? Ibig sabihin na una itong question mark, una yan na kinarb bago ang letra at numero. Dahil dito, ito. Patilin niya, natatakan. Kung ating susuriin ito ay hindi naman naglalagay ang DNR ng ganitong mga sign, itong ganito. Ang nilalagay nila ay yung literal lang tsaka numero ng coordinates. Ngayon sa wari ko, sa tingin ko, nauna itong question mark. Pwedeng nandyan na talaga yan. At hindi lang nila napansin na ano ba yung nagaguhit na yan. At dahil kailangan nila magmarka ng coordinates, ay nilagyan nila ito BFFR, Bureau of Forest Preservation. At nakita natin dito, yan, dito. Pati yung kanal ng question mark ay na-chisel. Kaya huli nang iminarka itong BFR at B101. So, out of the equation na ito, tanggalin natin to. Itong BFR B101. Tanggalin natin yan at ang atin na lang dyan i-decode ay itong question mark. Hindi naman siya question mark kasi wala siyang tuldok dito. Okay, so yan ay stone map. Mapa yan ng itong creek. Okay, pwedeng ang itsura ng creek ay nagaganyan. Kaya tingnan nyo mga katiyats kung ganyan bang itsura ng creek. At kung ganyan ang itsura ng creek, merong ibig sabihin siya. Siya ay stone map. Ngayon, ang problema natin, saan hanapin yung item? Okay, sa mga treasure sign na ganito, parang bumbilya, itong ganito, nasa treasure code box ito, a treasure in the bottom of the river or creek. Wala na mga river dyan, creek lang. So treasure in the bottom, saan kaya yan na bottom yan? So pwedeng ito ang bottom niya na side. Kasi yan, nagaganyan. So bottom na yan. Ito yung puwet, diba? Kung bote ito, saan ba ang bottom ng bote? Dito sa puwitan. So ito ang kanyang bottom. So saan ba yan nakaharap? Dito sa baba niya. Okay, kaya pwedeng treasure in the bottom. Pwedeng mag-test dig dito. At merong tatamaan. Kasi bottom. Tatamaan nyo yung bottom na sinasabi. At pwede naroon yung item sa bottom na ito. So ibig sabihin sa tunnel na ginawa niya ay merong stopper. So kung ito yung tunnel, sabihin natin 3 meters deep, merong nilagay dito na stopper para magiging bottom. Pwede siyang mga bato na malalapad, mga big boulders, tsaka pinatong ang box of item dyan, kaya meron ng bottom. So treasure in the bottom of the tunnel. So tunnel ito. Dito yung bato na may marka na BFFR. So yan lang ang pag-analyze ko dyan mga katiyats. At pwede nyo rin tingnan siya sa atin ang loob nitong bato na ito. Pukpukin nyo yan ng maso at martilyo, baka merong hollow portion. Okay, kasi nagaganyan pa rin.
So pwedeng inside the rock yan. Pwedeng inside pa rin of the rock. Okay, patuloy tayo sa iba pa. Ito yung turtle shape rock na mayroong siyang C na guhit na nakabilog, ganyan. Ang turtle shape rock, kapag walang ulo, so wala siyang puntahan. So, kung ganito yan, ito yung turtle, likod ng turtle, at nasa loob siya ng inyong hukay yan, so wala siyang puntahan kasi wala siyang ulo, wala ring paa. So ang puntahan niya ay still pababa pa rin. Okay, at another meaning of turtle or kahit fish ang makita niyo na marker inside your tunnel, yung nasa ilalim ng lupa na nakita nyo. Ibang kahulugan ng turtle sa ibabaw kasi pointer yun, nagtuturo sa unahan. Ang turtle sa ilalim ng lupa ay nagtuturo rin ng direksyon, pero karamihan ay nagsasabi na go down under. Okay, so go down under pa kayo dyan mga katiyats kung saan nyo ito nakuha. Itong itsura niya na parang may oblong dito, ganyan talaga ang bahay ng turtle. Ang nawala ay ulo. So dahil walang ulo, so treasure under pa rin ito. So patuloy pa kayo sa baba. Kada marker na nilagay nila, in every 2 meters yan. Every 2 meters, meron na namang marker na nilagay nila na ganyan na signs. Mga hugis mukha, hugis puso, hugis turtle, hugis paa. Yan ang mga maliliit na boulder na nilagay nila inside or under sa inyong mga hukay. Okay, patuloy tayo. Ito naman ay isda to sa tingin ko kasi may buntot at busog siya, mayroong hasang, mayroong palikpik. Putol nga lang dito. Dito meron namang parang fin. Ayan. At napansin nyo ang kanyang buntot ay nagaganyan. Ang buntot niya pababa. Ito yung tiyan niya. Ito yung side view. So ibig sabihin diyan tinuturo ng buntot mga katiyat. So ano bang meron dyan? Nagtestig na ba kayo dyan sa baba ng buntot? Kung wala pa ay magtestig kayo dito ng kahit 2 meters deep. Follow up yan, tinuturo nito. Yan ang turo niya. Itong buntot dito. So magkapareho lang yan. Karamihan ng isda ay nagsasabi na ang treasure ay nasa portion na level na may tubig. So kung ito yung tunnel nyo, malalim, merong portion dyan na water level na siya or water table na tubig na talaga siya. So dyan, ibig sabihin niya ay nasa water table ang item. So nasa baba ng tubig. Dadaan muna kayo ng tubig, so malalim, bago matagpuan ang item. Ang ibig sabihin niya na tubig ay yung tubig na hindi na tumitigil, hindi nawawala, kasi water table na or aquifer or sea level na siya, kaya hindi na nawawala ang tubig at sisiri na ang item. Mahirap kapag ganyan mga katiyats, kaya hindi ako nagrekomenda na hukayin nyo ito. I-test dig nyo na lang, baka naman nasa mababaw lang. Example, baka dito lang siya sa 2 meters.
Okay, ito yung bato na may isda. Ganyan yung buntot. Turo siya dyan. Okay, ang problema nga ay kapag fish isda na sign, ay nagsasabi na ang treasure ay submerged in the water or nasa tubig or water level. Okay, so yan lang ang pag-analyze ko mga tiyat sa inyong marker. Magagandang signs ang nakikita nyo, kaya meron chance na meron talaga dyan. At malakas ang kutob ko na meron. Ang aking lang may kwento sa inyo na probability, ito ang palagi nyong tandaan, ng paghanap ng treasure ay meron tayong ratio na 100:1. So yan na ratio, golden ratio yan sa treasure hunting, na makakuha tayo kapag mayroon tayong nahukay na 100 sites or 100 tunnels, makatama tayo ng isa. So ilang tunnels na bang nagawa nyo mga ka-TX? Kung 5 pa lang, kulang pa yan. Ngayon, ang swerte dyan, kung halimbawa ito yung gawin natin ng mga tunnel na 100 yan, hanggang dito 100 yan, lahat. Ang swerte dyan, kung dito ka nakapag-umpisa sa ikaw 100 kasi tatama ka na, di ba? Ngayon, kung dito tayo talaga mag-umpisa sa beginning, ayan, so abutin tayo ng 99 tunnels bago tayo makarating sa 100, or baka ang item ay nasa 50 sa kalagitnaan. Ang maganda kung nandito lang sa ika 1/4. Kaya huwag kayong mawala ng pag-asa kung ganyan. Mawalan lang kayo ng pag-asa kung nasa 200 tunnels nang nagawa nyo at wala pa rin. Pero kapag hindi pa kayo maabot ng 100, huwag mag-isip ng itong negative, kasi ganyan talaga ang golden ratio. 100:1. Sa bawat 100 kahukay, pwede tayong makatagpo ng isa. Okay, so magpaalam na ako. Maraming salamat mga ka-TX. Support my channel para makapag-paraffle tayo ngayong buwan ng October or buwan ng November. Maraming salamat. Paalam na. Ingat kayong lahat.